Hi mga Kapilipino, ako si Blue Roy at welcome sa Kwentong Pilipino. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan at ang bawat tao ay may pinaguhugutan at ang Pilipino ay natatangi sa buong mundo. Welcome sa Kwentong Pilipino. Sa pagpasok natin sa ikalawang taon, abangan ang mga susunod na mga kabanata. O ito tahasang tanong, may mga kwento pa ng buhay mo sa ngayon na hindi mo na ikinukwento sa mga magulang? Oo. Meron naman ako. At ano ang pinanggagalingan rason? Bakit may mga bahagi ng kwento ng buhay mo na hindi mo na kaya pang ma-share sa mga magulang mo? Siguro dahil lumaki kaming hindi ganun ka-open sa isa't isa or hindi kami close. Para kumbaga recently lang, kumbaga hindi na buo yung foundation namin na nagsasabihan kami na nakakapagsabi ako sa kanila. Okay, unahin natin. Kwentong kaibigan. Kapag may mga problema ka, na ikukwento mo pa rin sa kanila? Usually kaibigan talaga yung una ko na pagsasabihan. Kwentong pag-ibig. Pag-ibig, usually sa kaibigan lang din. Hindi siya nasi-share talaga sa parents. Kung ibabalik mo ang kwento ng yung buhay mo, babalik ka ba? Tingin ko hindi na. Kasi parang magandang naging lesson na rin siya sa akin. Magandang na-experience ko na siya. Pero kung babalikan ko siya, hindi na. Or kung gusto ko bang maranasan din yung pamilya ko balang araw, parang hindi na. Anong pangarap mo sa buhay? Siguro yung makapag-provide sa pamilya ko at sa magiging pamilya. Yun lang. Hindi hindi sobrang yaman or yung simple lang. Paano mo mailalarawan ng isang Victor Michael ngayon? Ngayon is siguro mas natuto na sa mga nangyari sa kanya lalo na sa mga pagkakamali ng ibang kapamilya, yung mga ganun. Okay. Babalikan ko yung sagot mo, no? Yung mga pagkakamali. Alin doon sa mga pagkakamaling yun ang nais mong ibahagi sa kwentong Pilipino na nagbigay aral sa'yo na maaaring kapulutan nila ng aral? Tingin ko yung yung hindi maayos na paghahawak ng pera. Kasi marami akong kamag-anak na mas maayos yung buhay sa amin noon. Pero dahil sa iba-ibang pangyayari sa buhay, iba nagsugal, iba naging ganito, kaya parang hindi masyadong na-manage ng maayos yung finances. Kumbaga yun yung naging lesson sa akin. Mas magandang, kung mag-ipon, mag-invest, yung mga ganun yung tumatak sa akin. So, mga Kapilipino, natuto siya sa pinansyal na aspeto ng buhay. Kasi tama naman, no? Lalo nang dumating sa atin yung malaking dagok, no, ng pandemic. Ang daming relasyong nasira, ang daming mga pangarap na hindi natupad. Diba? So, mula kay Victor, no, ako naniniwala din ako na lahat naman tayo dumaraan, no, sa pinansyal na problema. So, yung pagkatuto mo, yan ba yung nagiging gabay ngayon? Kung bakit nagiging mas malawak na yung pangarap mo sa iba't ibang oportunidad sa buhay? Yes, isa siya sa mga naging natutunan ko at eventually gusto ko ring ituro sa mga kapatid ko. Kumusta ang relasyon mo sa mga kapatid mo? Okay naman, close. Mas kung ikukumpara, mas close ako sa mga kapatid ko kumpara sa... Bilang kuya nila, ano ang kalimitang sinasabi mo sa kanila na mula nung bata ka hanggang ngayon, naririnig pa rin nila sa iyo? Tingin ko yung huwag kayong gumaya sa akin. More of mas
sana mas maayos kayo kaysa sa akin. Mas maayos sana yung mas maging buhay niyo. Mas maging maayos sana yung mga desisyon niyo sa buhay kumpara sa akin. Anong pinangako mo sa mga kapatid mo? Na kahit anong mangyari sa kanila, anytime pwede na akong lapitan. Okay. Kahit magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Sama yun. Okay. Mga ka-Pilipino, tatanungin ko ang ating panauhin ngayon, no? Kasi siya po ay nakilala ko doon sa isang pagtatanghal na ang larangang tinatahak ko ay komedya. So, nais kong alamin sa kanya, paano ka napunta sa pagtatanghal, sa entablado na kung saan comedy ang tinatarget mo? Okay. So, nag-start siya around 2015, nung una ko napanood si Alex Calleja. So, siya yung leader ng grupo namin. And simula nun, nung napanood ko na siya sa YouTube, eventually, napanood ko na siya ng live. So, parang doon ako nagkaroon ng interest. Parang, ang ganda nung art form na to. Ang ganda nung stand-up comedy. Kasi, yung type kasi ng comedy namin is observational point of view stand-up comedy. So, kung nagkukwento lang kami ng mga nangyari sa amin, sa mga tao nakapaligid sa amin, or yung different perspective namin or opinion namin sa isang bagay na nakakatawa, syempre. Oo. Okay. Sa mga pagtatanghal mo na to, bawat material na ginagawa mo, saan mas lamang ang nagagawa mo? Doon ba sa professional na kailangan magandang atake? O nagmumula sa personal mong karanasan at personal mong nararamdaman?